Yes, mga guys, eto na naman tayo. Meron tayong panibagong video. Mga guys, mag-aamin po tayo ng primary purpose ng isang company. Yan. Ito, nabuksan ko na siya. Mag-change tayo ng primary purpose nito. Ano daw sila mag-online selling. Sasama na raw nila yung online selling nila. Kasi ano lang to sa store lang. So, kailangan nilang baguhin kung mag-online sila. So, face-to-face lang dati, ngayon online na. At meron pang ibang additional. Ayan. So, na-encode ko na po itong mga ibang documents dito. Kumaga, i-update ko na lang sa mga kulang. Ayan, napilapan ko na po yan. Tulad po ng mga inamin natin dati, ganoon lang po, ilalagay niyo lang po yung mga detalye doon. At eto na tayo. I-replace lang natin yung mga laman nito. Update natin kung ano yung mga in-upload natin. Katulad yan, yung director certificate. O nga pala, nagka-problema kasi sa director certificate to. Napansin natin na dalawa lang pala ang board of directors nila. Pero, 5 ang incorporators. Medyo nalito rin ako doon kasi sa article nila, 5 silang incorporators. Pero nung nakita natin sa Article 6, dalawa lang ang Board of Directors. So, dalawa lang ang pwedeng pumirma dito sa ating Director Certificate at isang Corporate Secretary. So, bali 3 lang dapat ang lalabas. Inailagay natin lahat. So, nagkaroon ng compliance. Nagkamali tayo doon. Hindi rin naman ako sinabihan ng ating client. Kaya nagkaroon tayo ng compliance doon. Bumalik sa atin ang ating papel. Yun, i-upload natin yung ano nga ba ito? Cover sheet. Ayan. Kasi ang ginamit nating cover sheet nung nakaraang in-upload ko is para sa audited financial statement. So, mali. Dapat cover sheet po para sa amendment. Ayan. Kaya, i-replace din natin. Medyo naduling tayo doon. Bakit napunta tayo sa cover sheet ng FS? Siguro sa dami ng gawa, nakakahilo rin Pero minor problems lang naman 'yan. Yung pinaka major kasi itong directors, hindi puwedeng magkamali dapat do'n. So, wala namang in-advice sa akin, kaya hindi ko rin kasalanan. Binigay sa akin GIS, yun daw sila 5 5 daw ang board of directors kasi 5 yung incorporators. Depende po 'yan sa declaration po sa Article 6 ng inyong registration. Ayan na. So yan, i-view natin ulit ito kung ano-anong mga laman para sigurado. Ayan, FS, na-replace na natin. Pwede nyo pong i-view yan kung ano yung mga in-upload nyo. Ayan, check natin yung director certificate. Ayan, 3 na sila nakapirma. Dati kasing gawa ko, 5 sila mali. So, check naman natin yung mismong amended article natin. I-edit nyo lang po ito mga guys Tulad yan. Ayan, edit nyo lang kung ano yung babaguhin nyo. Primary purpose. Ayan, na-edit ko na po yan. Kung yung iba, huwag nyo na pong gagalawin yan. As is po yan. Pati po yung acknowledgement. Yan, yung mga pirma-pirma na yan, huwag nyo na pong babaguhin yan. Pati po yung acknowledgement doon, yung notaryado yung unang-unang rehistro. Yan, tapos ito po yung monitoring. Chine-check ko na rin kung na-upload ko pa yung tamang monitoring niya. Baka mamaya sa ibang company pala.
So yan, no penalty po yan. Malinis na ang ating client sa monitoring. So ang secretary certificate, okay. So wala namang ibang additional requirements. So ayan, pwede niyo pong i-check dyan sa application tracker kung ano na po status ng inyong application. Nasubmit na natin. So mga guys, thank you for watching. Bye-bye.